Good day sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ito naman sa ating mga kaibigan ay talagang enjoyment. At saka, ayun, grabe ang init pa rin mga kaibigan. Grabe talagang init. Parang mapasok na mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa sa ating talakayin ay shout out muna tayo kay Gudi Raprisa from Iligan City, Jubin Kilantang, Ador Agustin, Santa Ignacia Tarlac, at saka itong si Gilbert Ruado, Balod Masbati po. Good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Sana ay masiyahan kayo sa ating pag-usapan ngayon mga kaibigan. Lahat naman kasing magmamanok ay puro nag-observe yan mga kaibigan. Puro talagang kung ano lang yung nararapat o nag-fit sa kanilang manukan o kanilang mga alaga, yun ang anuhin natin mga kaibigan, yun ang kunin natin para i-apply din natin sa ating pag-alaga sa ating mga manok po. Kaya itong pag-usapan natin mga kaibigan ay itong tatlong bagay na makita mo sa manok na pwede mong kasahan doon sa taparan ba mga kaibigan. Yung magtapad tayo. Ano ang mga bagay na yun? Tatlong bagay na napaka-importante po na tingnan natin sa kalaban na pwede nating kasahan mga kaibigan, na pwede nating labanan po. Ito yung mga kaibigan, kasi dati mga kaibigan kami, anuhin pa namin, dumihan namin yung paa, talian ng istro para tingnan, parang Bisaya. Nako, ang mga sabungiro ngayon mga kaibigan, hindi mo na yan kasi lalo pa yung naghanap kung anong mga kaibigan, kasi dati mga kaibigan, lagyan namin ng pulot, yung sa Bisaya ba, tagok mga kaibigan ba, dito kasi umiitim yun, parang nagtukaan sa kulungan, may mga dito. Pero ngayon mga kaibigan, ang mga sabungero, iba na po. Marunong na talagang sumipat kung ano bang mga ginagawa dito. Yung mga katulad ng mga tahin mga kaibigan, yung anuhin mo, yung medyo pabatain mo, nako, iba na sabungero ngayon. Kasi hindi naman yan makita sa mga kaibigan, doon sa mga balibo, ang iba sa balibo na tingnan. Sa mga pakpak o kasi pag lumalapad sa akin naman sabi nila mga kaibigan, pag lumalapad daw medyo may edad na. Di po kasi maraming mga bata ngayon, lalo na itong mga medyo may klase po. Malapad na buntot. Ay, sa akin namang nakikita mga kaibigan, sa mga yung nakita mong ang paa ng manok ay yung dito na shank nila mga kaibigan ay medyo na bilog na po. Yun talaga number one na tingnan mo mga kaibigan. Kung naghanap ka, yung nakita mong gusto mong malaman na may edad na talaga isang manok, dito sa niya mga kaibigan, shank po. Kita mo yung mga kaibigan, medyo bilog na po. Ayun, medyo may edad na yan. At saka itong tatlong bagay na makita natin sa manok na pwede natin kasahan mga kaibigan na ito po. Itong makita mo medyo, ang manok mga kaibigan, lubog ang mata. Yung medyo yung mata dito, yung pisak ng kaibigan na parang galing sa sakit po. Yun, pwede natin kasahan yan mga kaibigan. Hindi pa rin tayo sigurado, pero sa atin dito ay yung mga bagay lang na nakita natin na pwede kasahan po, kasi kahit napisak yan o kahit anong nangyari sa mukha niya, tapos magaling pa na mag-away, pwede pa rin yung patayin yan sa'yo. Pero ang pinag-usapan dito mga kaibigan, resistensya ng manok, lalo na sa basaan mga kaibigan, ay talaga makatukta pa yung kayo sa kanya. At saka itong namutla na manok mga kaibigan, itong mga namutla mga kaibigan, talagang hindi niya, talagang hindi na kondisyon o hindi siya masyado fit o healthy na manok. Kasi pag healthy ang manok mga kaibigan, talagang pumupula talaga yung mukha. Pumupula at saka parang namamaga dito mga kaibigan, dito niya. Kaya sa atin dyan, pag nakita na namutla ay pag tingin mo pare-pareho sa iyo, pwede na rin kasahan yan mga kaibigan, pero hindi ka pa rin kabisado, hindi pa rin kakampante niyan kaibigan na talagang manalo sa iyo, kasi kahit namutla yan, grabe para mag-aya bibi mga kaibigan. Ako, mahirap din, kaya tingnan mo pa rin ang manok kung pare-pareho lang kalaki sa iyo, yan. At saka itong pangatlo mga kaibigan, napakasimple lang. Pagtuyo ang balahibo ng manok mga kaibigan, may tendensiya na mag-up ang manok po. Nakita naman natin yung tuyong-tuyo ang balahibo ng isang manok mga kaibigan. Iba din yung nabilad sa araw mga kaibigan na medyo
nagbaliktasan po yung ano nila, balahibo, parang nagbalikwak yung mga balahibo dahil sa init. Iba din yun, kaibigan. Makita mo naman yung dry ang manok mo, kaibigan. Medyo, ano po, makita mo naman yun sa isang manok na medyo dry siya, kaibigan. Eh, ang iba, kung dry ang manok, mayroong nag-dry ang manok pero pula pa rin yung mukha. Eh, makita mo yun sa balahibo mo, kaibigan. Iba. Iba ang mga balahibo na kita. Parang rough mo, kaibigan. Iba naman yung manok na medyo healthy talaga. Eh, talagang ano yun. Pakintab ang mga balahibo ko na parang may mga laman, parang nilagyan ng wax sa mga kaibigan. Kasi dati mga kaibigan, nagtaka ako sa bahay namin. Ang manok niya, mga kaibigan, napaka ano ng balahibo, bata pa ako, kaibigan, high school pa siguro. Taka ko, ang ganda ng balahibo ng mga manok niya. Sa akin mga kaibigan, talagang naano ako, inilagyan ko ng Johnson's baby oil, kaibigan, para kumintab din po iba mga kaibigan. Na tatawa lang ako yung maanuhan ko yung sa bata pa tayo mga kaibigan kasi nakita ko sa kapitbahay namin na medyo may edad na ginaganon yung balahibo ng manok. Napakakintab po. Na ano ako mga kaibigan din. Nilagyan ko ng Johnson's baby oil yung sa akin kaibigan. Kumintab naman siya pero ibang kintab kaibigan. Kasi yung mga ganon, pang manok talaga na medyo hindi siya nainitan. Tapos doon lang siya sa dilim na lugar. Medyo presko. Maganda ang pinakain. Kahit mga inirto ng kaibigan, inirto ni Max, hindi naman tayo dito nag-commercialize, pero ganun talaga pinakain nila. Pero kahit mga ganun lang, mga maintenance feeds lang, talagang maganda po mga balahibo nila, kaibigan, lalo na pag hindi stress ang manok. Talagang wala siyang disturbo doon sa nilalagyan niya. Yan ang anuhan nyo, kaibigan, na stag nyo ay talagang maganda na tingnan po. Basta hindi nyo masyado, lalo na pag hindi nyo masyado hinawak-hawakan yung manok. Oh, napakaganda po. Katulad ng ginawa ko sa gold ko, mga kaibigan. Hindi ko hawakan. Kasi masira yung mga follicles nila, lalo na pag nagtubo pa. Huwag mong hawakan yan. Hawakan nyo lang kung may i-transfer mo ba. Parang ganun ba, mga kaibigan. Kaya itong manok na ganyan, mga kaibigan, na yung makintab, ay medyo, hanap tayo ng medyo rough ang balahibo ng isang manok. Kaya ito sa atin naman, pag tayo ay naghanap ng isang kalaban o nagtapad tayo, siguraduhin natin mga kaibigan yung tayo, lalo na pag ang pira natin ay medyo, siyempre, mga ano tayo, kilala naman natin yung mga kilala sa ating bayan na medyo magandang manok. Hindi siyempre, magandang manok. May pira yung may-ari, di simple mapakain nyo ng eksakto po. Maghanap kayo ng medyo tabi-tabi lang dyan ng kaibigan. Ganyan talaga. Kasi alam naman natin itong mga magmamanok, talagang inobserbahan ka rin dyan kung saan galing itong manok mo. Pero sa probinsya, malalaki-laki din yan. Hindi tayong iba, hindi nagkakilala mga kaibigan. Kaya ano talaga, pero hindi mo alam na yung manok niya ay maganda lahi. Kaya ang tatlong bagay na napaka-simple mga kaibigan na para kasahan mo isang manok, yung isang mata, lubog ang mata, at saka itong namuta mga kaibigan. At saka pangatlo, itong tuyo mga balibo. Yun lang po, yun lang ang pinaka-importanting tingnan mo para may tip ka rin sa sarili mo na ito pwede kong kasahan ito. Pero tingnan mo rin ang taas ng manok, ang laki ng manok, para pwede mo nang talagang kasahan. Lang kasahan mo, tapos ang laki pala. Mahirap yung malaki manok, kaibigan, lalo na sa banggaan. Ay talagang maano ka sa lakas mo. Kasi malaki. Katulad ng boxer ng kaibigan, katulad ni Garcia Hini. Napakaliit lang diferensya, pero ang lakas ng kaibigan, iba po. Kaya kung maghanap tayo ng manok, yung pari-pariha lang sa atin. May sabi nila, yung kasama yung medyo, sabi nila na sa laban ng kaibigan, yung mga matangkad na manok, matalo eh. Kasahami yung matatangkad para makuha ka sa pag... Kaya sa atin, mga kaibigan, parihan lang sa atin, parihan taas, parihan laki. Ayun na po, yun lang ang ating maibigay na di naman tip. Talagang sinasabi lang natin yung mga experience natin dito para naman may tip yung mga baguhan na sa taparan ay medyo hindi naman malamangan po. Ayun na po, good morning sa ating lahat, mga kaibigan.